Hello! Good morning po sa lahat. As you can see po ay basang-basa po yung t-shirt ko kasi kakahilamos ko lang. Ang gusto ko kasi minsan, nasa video ko ay natural lang ako, di ba? Walang mga kaartihan, di ba? Kasi minsan, tinatamad na ako mag-ayos bago humarap sa kamera. By the way, thank you so much pala kay Beshi Sanrio Adams sa iyong words of wisdom. Sobrang napakaganda ng mga sinabi mo. At tama ka, Beshi. Marami talaga mga tao sa panahon natin ngayon na yung gagalitin ka, pipikunin ka, at kapag pinatulan mo sila, ay aba, sila pa yung feeling victim, sila pa yung feeling aping-api, di ba? At alam ko po na hindi lang ako nakakaranas ng ganyan. May mga ibang tao din po na nakakaranas ng ganyan. Si Sanrio nga nakakaranas siya ng ganyan din Yung pinipikon siya, ginagalit siya, tapos kapag binungangaan sila ni Sanrio, Sanrio po yung pinapalabas na masama. Alam niyo po, si Sanrio Adams po talaga yung dahilan kung bakit ako mas lalo nagiging matapang ngayon pagdating sa doktrina ng simbahan. Noon natatakot pa ako kasi baka may mga tao na magagalit sa akin o hindi na ako magkakaroon pa ng mga iba't ibang opportunities. Kasi nga, may tinatago na pala silang galit sa akin sa pagsasabi ko ng katotohanan. Pero ngayon, hindi natakot yung nararamdaman ko ngayon. Kundi tapang na lang. Bakit ay matatakot, di ba? As long as nasa tama tayo at sa katotohanan, wala tayong dapat ikatakot. Yung mga nagpapakalat ka ng chismis at mga kasinungalingan, hindi nga sila natatakot, di ba? Tapos yung mga nagpapakalat ng chismis at kasinungalingan, yan yung nagiging source nila upang magkapera sila. Ginagawa nilang platform ang social media para magkapera sila by spreading false informations. Kami mga nagsasabi ng katotohanan, hindi nga kami nagkakapera dito libre lang itong pagsasabi namin ng katotohanan tayo pa kaya na nasa tama at katotohanan tayo, matatakot tayo? At walang makakapigil sa atin sa pagsasabi ng katotohanan. Puwera na lang kung papatayin nila tayo upang tumigil tayo. Hi, Beshi Christian Ray Garcia. No, actually, natouch ako at naiyak ako dun sa message mo sa akin, no? At nandoon pa si Mami Cecilia, no? Thank you, na-appreciate mo ko, no? At alam ko din naman yung mga trials na pinagdaanan mo kasi nag-usap naman tayo na nandiyan ako sa Dumaguete and alam ko kung gaano yun kabigat din sa'yo. Ang masasabi ko lang sa'yo, para kahit papaano ay maging maayos din yung kung ano yung iniisip mo ngayon kasi mabigat yan lalo na nakababad ka din sa social media katulad ko, no? Wag mong nang pilitin na i-please ang mga tao. Siguro yun ang unang-una mong pag-aralan. Wag mong isipin kung ano yung sasabihin nila sa'yo. Actually, kahit noon pa, dun sa old account ko, lapitin ako ng mga may anxiety, na may mga depressions, let's say may mga mental health issues, lapitin ako niyan, malalapit sila sa akin, tapos tubang-tuwa sila pag napapanood nila ako. Kasi, alam mo, ang lagi kong sinasabi, kaya kayo nagkakasakit kasi tinitiis nyo yung sakit. Kaya kayo nagkakaroon ng overthinking kasi hindi nyo mailabas. Sabi ko, kapag kayo ba nasasaktan, nandiyan ba yung mga taong yan na nangbabasyain nyo? Wala. Tanging ang sarili lang natin, ang kasama natin tuwing tayo ay nasasaktan. At dapat matutunan nating mahalin ang mga sarili natin. Huwag kang magtitiis sa mga taong masasama ang ugali. Huwag mong pagtitiisan ang mga taong pinapakitaan ka ng pangit na ugali. Dapat ipakita mo sa kanila na hindi mo ko pwedeng kayan-kayanin. Hindi mo ko pwedeng diktahan. Hindi mo ko pwedeng sabihan ng masasakit na salita dahil lang sa gusto mo. Dapat nakikita nila na ikaw ay marunong lumaban. Wag mo nga hayaan na tapak-tapakan ka lang nila. Kasi totoo yung sinasabi ko sa iyo na sa totoo lang, nung ako ay nababash ng maraming CFD noon, walang nagtanong ni isa sa akin na bakit ka ba nagalit, Sanrio? Ang lagi lang nilang tinututukan yung dami ng tao ng bashers ko. Kasi ganito lang yan If you are an influencer, if you are a vlogger, if you are a defender of the church, may masasagasaan at masasagasaan tayo dyan. At ang nangyayari kasi dyan,
kapag meron kang isang nakabangga, maghahanapin yan yung mga nakabangga mo noon hanggang sa magkakaisa yan. So magkakaroon ka makakabuo ka ng community na puro haters mo. At magtutulong-tulong yan sila para siraan ka. Ngayon, yung mga tao na hindi ka naman ganon kakilala, maniniwala sila doon. Bakit? Kasi nga madami sila tapos mag-isa ka lang. Kaya nga doon mo masusukat ang katapangan ng tao. Doon mo masusukat na ang isang tao matatag sa kabila ng libu-libong bashers niya na nanatili siyang nakatayo. Wag mong isipin na importante yung sasabihin ng ibang tao sa'yo kasi to be honest, wala naman talaga yung pakialam sa'yo. Yung mga nagko-comment sa akin ng mga hindi magaganda, yung mga nagsasalita ng hindi maganda, nagsasalita lang yan kasi may nababasa. Pero in reality, pag nakauwi na ng bahay yan, wala yung pakialam sa'yo, hindi yan 24 hours na iisipin ka. Hindi ka importanteng tao sa mga taong nakapaligid sa'yo kasi kung importante ka, edi sana nandyan sila sa'yo. Lagi mong ipapakita yung tunay na kulay mo. Ipakita mo yung bad side mo, ipakita mo yung good side mo. Maging komportable ka sa sarili mo. Siguro yun yung masasabi ko sa'yo. Maging komportable ka at maging kaibigan mo yung mismong sarili mo. Kung meron mga tao na hindi ka nagugustuhan, kung paano ka, the way you behave, accept it. Kasi magkakaiba tayo ng gusto, 'di ba? Merong tao na gusto ang pula, may tao na gusto ang puti. Merong tao gusto si BBM, may mga taong gusto si Sara Duterte. Hindi ba? Kahit sa politika, magkakaiba tayo ng mga gusto. Kahit sa pagkain, may kumakain yan, meron namang hindi kumakain nun. So, kahit na anong pilit mong ipakita yung best mo sa lahat ng mga tao, kahit na anong pilit na kabutihan ang gawin mo para lang matuwa sila sa'yo, may mga taong maaasar at maaasar sa'yo. Kaya, para hindi kayo nagkakaroon ng mental health issues, dapat kaibigan nyo yung sarili nyo. Ang una nyong gagawing best friend, sarili nyo. Ang una nyong mamahalin, sarili nyo. Hindi kayo makakapagbigay ng pagmamahal sa iba kung hindi nyo muna mamahalin yung sarili nyo. At kung dahil mahal nyo yung sarili ninyo, huwag nyong hahayaan na sasaktan kayo ng ibang tao. Huwag nyong hahayaan na tatapak-tapakan ng ibang tao yung pagkatao nyo. Huwag kayong papayag ng ganon. Kasi usually, talaga, lalo na sa panahon ngayon based on my experience, ang mga tao, gagalitin ka niyan. Ipoprovoke kang magalit ng magalit. Yan ang gagawin niyan. Tapos, kapag nagalit ka, lumabas yung pangit na ugali mo, lumabas yung sama ng ugali mo, sila ngayon ang magiging pabebe. Sila ngayon yung magpapabiktima. Sila ngayon yung mabait. 'Di ba? Tapos gagawin ka nilang masama. Ang masakit pa diyan, hindi man lang nagtanong bakit kayo nagtatalo. Siyempre, sa Pilipinas, kung sino ang ape, yun ang may katuwiran. Sa Pilipinas, kapag palaban ka masyado, masama ang ugali mo. At dahil tayo ay nasa social media at tayo ay dumedefend ng Catholic Church, ang ine-expect lagi ng mga tao sa Pilipinas, hindi ka pwedeng magalit. Totoo yan. Kapag nagde-defend ka ng Catholic Church, bawal kang magalit. Bawal kang sumigaw kasi kapag nagalit ka, pangit na agad ang ugali mo, masama ka ng tao. Kapag defender ka ng simbahan, bawal kang magkamali kasi pag nagkamali ka, ang tingin sa'yo ng tao, plastic ka, nagpapanggap ka. 'Di ba? Ganun yun eh. Pero sa akin kasi, defender ako ng simbahan. Pero hindi porkit defender ako ng simbahan, lilimitahan ko yung sarili ko kung paano ko ipinapakita sa tao ang pag-uugali ko. Kasi hindi mararamdaman ng tao yung mga sinasabi mo kung hindi ka magiging totoo sa kanila. Kaya nga kapag sinasabi sa akin ng iba na idol pa man din kita sa Rio, ganyan ang ugali mo, follow pa kita. Usually ang sinasabi ko sa mga yan, o bakit sinabi ko bang mag-follow ka? Bakit sinabi ko ba na maging idol mo ko? Hindi ko naman yun hinihingi sa'yo. Pero tignan mo yung mga
yung mga taong tahimik, yung mga taong nai-issue-issue, yung mga taong hindi lumalaban, sa totoo lang lumalapit sila sa akin, umiiyak. Kaya ang dami kong alam na chismis eh. Umiiyak sila. At ang lagi kong sinasabi, kaya ayokong maging ganyan. Sa sobrang pagpipilit na matuwa ang tao sa inyo, o tignan nyo ngayon, may mga sakit kayo sa isip, may anxiety, may depression, yung iba gusto pa mag-suicide. Kay Kuya Florence Sandigan Iligan, kaya ako, kung ano yung bunganga ko sa social media, yan talaga ako. Pag nasa labas, kapag nasa loob, at saka dito sa lugar namin, hindi ako friendly type. Siguro ang kaibigan ko dito, kaibigan na, dalawa. Hindi ko pa nakakasama. Di ba nagkikita lang kami sa daan, yun. Hindi kasi ako friendly type, tsaka hindi ako mahilig makihalubilo. Kahit sa mga CFD, bilang lang yung mga kaibigan ko kasi kapag marami ka kasing kaibigan o maraming tao ang nakapaligid sa iyo, ang dami mong ipi-please. Ang dami mong i-entertain, na which is ako tamad na tamad sa ganyan. Kaya ako noon, talaga, Christian Ray Garcia, di ba, ang daming chismis sa akin, lasing na naman si Sanrio, o pumasok sa busy, nakipag-away. Ibig sabihin nun, hindi ko na kinaya, sumasabog na ako talaga. Kasi, isa sa mahirap na traits na dapat natin gawin is magtimpe. Yung magtiis ka sa pangit na ugali ng tao. Ang hirap, yun ang hindi ko kaya, wala akong pasensya sa ganyan. Yung ang pangit ng pinapakita sa'yo, tapos naging wala ka namang ginagawa sa kanila, pinagchichismisan ka, yan ang hindi ko kayang tiisin, sinusugod ko talaga yan kasi gusto ko na siyang matapos. Gusto ko na siyang tapusin at pinapaalam ko kaagad na alam ko yung ginagawa ninyo. Ganon ang ugali ko na kapag ako kasi trigger na magalit at may nalaman akong isang bagay na hindi ko naman alam bakit nila yan ginagawa, sinusugod ko na parang pinaalam ko, alam ko yung ginagawa mo sa akin, tantanan mo ko, tigilan mo ko, o gumawa ka na ng issue, mag-post ka na sa FB ko, mag-post ka na, siraan mo ko, okay lang yan, pero at least alam mo na ayoko sa'yo. Ganun ako kaya sa totoo lang po mga kapanalig na yan, si Christian Ray Garcia, ang dami niyang pinagdadaanan. Nung nag-stay ako sa kanila, talagang naiyak yan sa akin. Though na alam niya ni Christian Ray Garcia, sa personal hindi ako talkative type. Lalo na kapag dalawa na lang kami magkasama ni Christian Ray Garcia, alam niya ni Christian Ray, nakatulala lang ako. Kasi nung nag-stay ako sa kanila, hindi ko siya masyadong kinakausap kasi umiikot naman yung utak ko dahil may mga kausap naman ako dito sa Facebook. So, ang nangyari, si Christian Ray yung nag-interview sa akin. Kaya si Christian Ray alam ang ugali ko. Alam din ni Christian Ray Garcia yung manners namin bago kumain, talagang nagdadasal, na which is dun kami nagkasundo ni Christian Ray at saka ng mama niya na before you eat, you have to pray. We have to thank God for the grace and the blessings that we receive. Kasi madasalin sila. Kaya ako talaga kapag nagko-content ako regarding sa mga bashers, regarding sa mga nangaaway-away sa akin, talagang ibinibigay ko yung kung ano yung pwede kong maibigay kasi marami po ngayon na dumaranas ng depression and anxiety dahil sa bashers. At sa totoo nga lang po, kalimitan pa sa chismosa ngayon, lalaki. Totoo yan, mas chismoso ang lalaki kumpara sa mga babae. Kaya nga, ako, ang lagi ko sinasabi kay Christian Ray Garcia, dahil dumadating siya sa time na pinanghihinaan ng loob, nanlalamig, na parang hindi ko na kaya, beshi, grabe yung sinasabi sa akin. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, labanan mo. Lumaban ka. Kahit naman maging pangit ang tingin sa'yo ng tao, o maging maganda yung tingin sa'yo ng tao, hindi, ganun pa rin naman makakalimutan at makakalimutan din naman nila yan. Ano ba namang pakialam nila sa'yo, di ba? Kahit di naman sa akin kahit ilang beses ako magkamali, makakalimutan ng tao, yan ano bang pakialam sa akin ng tao, di ba? Hindi ko naman din sila kaano-ano, di ba? Ang sa akin, minsan maganda rin na may humuhusga sa'yo, minsan maganda rin na may nangahamak sa'yo, minsan maganda rin na chinichismis ka kahit hindi totoo. Bakit? Kasi dun mo makikilala ang tunay na kaibigan mo. Kasi ang tunay na kaibigan, mamahalin ka sa kabila ng kapintasan mo.
Kahit na ano pa ang gawin mo, kahit mag-bold star ka pa dyan, kahit mapanood ka namin sa Viva Max, ang tunay na kaibigan ay hindi naninira ng kaibigan. At ganyan yung nangyayari sa loob ng grupo namin. Yan, alam yan ni Kuya ni Kuya Florence Sandigan Iligan. Talagang sinasabi ko sa lahat ng mga nandoon, sa mga kagrupo ko, sa mga hinahawakan ko, na hindi nyo kailangang magmalinis. Hindi nyo kinakailangan na purihin ang lahat ng tao. Gumalaw ka ayon sa gusto mo. Binigyan ka ng Diyos ng napakaiksing buhay para maging maganda at bigyan ng kulay. Hindi ibang tao ang kukulay ng buhay mo, kundi ikaw mismo. Kaya, doon sa grupo ko, doon sa AMS, lahat ng mga hinahawakan ko doon magagaling. Hindi talaga sila pwedeng basta-basta mata-matahin ng sulpot. Talagang kapag sila nagbitaw ng salita, mabibigat. Kasi iba yung tinuro ko sa kanila eh. Yung tinuro ko na, sige magpakatotoo ka. Kumilos ka, magsalita ka ayon sa personalidad mo. Hindi tayo magkakaisa rito kung lahat tayo pa-clean image. Sabi ko, sige, brutal yung bunganga mo, magsalita ka. Sabihin mo, ipakita mo, ano yung nararamdaman mo sa sulpot, ano yung ginagawa ng sulpot ngayon, anong reaction mo, sabihin mo. Ngayon, hindi na sila matibag-tibag ng mga sulpot. Bakit? Kasi magiging matapang at magiging mabigat ang depensa mo pag totoo ka. Hindi kahit kailan kayang baluktutin ng sinungaling ang nagsasabi ng totoo. Masakit, maaring sa iba hindi papabor sa kung paano ka mag-deliver, pero ang mahalaga, totoo ka. At least totoo ka. Kaya nga sinasabi ko din sa iba na nagja-judge sa akin, Christian Reyno, na ikaw Sanrio, ganitong ugali mo. Ikaw Sanrio, lasengga ka. Ikaw Sanrio, pangit ng ugali mo. At least hindi ako bayaran. 'Di ba? Ang daming nanguhusga sa akin Katoliko pero bayaran. Pasintabi. Wag niyo sabihin hindi. Marami akong kilalang Katoliko na panayang lait sa akin pero bayaran. Nabibili, tumatanggap sila ng pera. Pero ako, ni piso, hindi ako nagpabayad sa mga presentations ko. Yan ay libre kong ginagawa. Lahat ng presentations ko ay hindi ko kinopya sa iba. Mag-isa ko yung inaral. Kaya sabi ko, kapag sinasabi nila sa akin na ikaw Sanrio, lasengga ka, o kaya bakla ka, wala kang mararating, ang lagi kong sinasabi sa kanila, okay lang yun. At least kung mamamatay man ako, magiging masaya ako kasi naging totoo ako sa sarili ko. Hindi ko kailangan magpanggap para magustuhan ng mga pare. Hindi ko kailangan magbait-baitan para magustuhan ng mga madre. Hindi ko kailangan ipakitang araw-araw masaya ako para lang magustuhan ako ng mga CFD. Hindi ko kinakailangang ipakita na masarap akong kasama at masarap akong pakisamahan para magkaroon ako ng mataas na views, magkaroon ako ng mataas na followers. Hindi ko kailangan gawin yon. I was born original. Hindi po ako Xerox copy. I am original. Lahat ng pinapakita ko sa social media, ako yun. Ito yung traits na natutunan ko nung ako ay nag-iisa. Ito yung ugaling na-adapt ko nung ako ay nag-iisa. At hindi ko yon kailangang baguhin. Kahit nasabihin nila na defender ako ng simbahan, hindi ka dapat ganito, hindi ka dapat ganyan. Ako ang may hawak ng manibela ng buhay ko. Hindi ko kinakailangang magpanggap dahil lang sa defender ako. Kasi kalimitan sa mga nakikita nating mababait, kalimitan sa nakikita nating mga walang issue, mga bayaran yan. Kasi meron silang iniingatan. Tingnan nyo, ang lakas ng loob ko. Diba, dumadating, minsan may times na ang lakas kong mang-asaran ng sulpot. Minsan magugulat kayo, si Sanrio na, high blood, may kaaway na CFD. Pero bakit ganun ako ka-open? Ganun ako magsalita na parang wala akong preno, wala akong kinatatakutan kasi hindi naman po ako bayaran. Hindi po ako binabayaran. Usually, yung mga tao na nagkakaroon po ng takot na masira, yung mga tao na nagkakaroon ng takot na magkaroon ng pangit na image, mga binabayaran yan. Kasi sa totoo lang,
Sa mundo ng pagla-live, lalo na't pagsikat ka, malaki ang pera dyan. Malaki po talaga ang pera dyan, depende pa yan sa mag-i-sponsor sa'yo. Malaki ang bigayan dyan. Ako kasi, hindi ako nagpe-presentations para bilihan mo ko ng ganito. Bilan mo ko ng ganyan. Meron kasing iba na nagpe-presentations kasi pinangakuan na bibilihan ng ganito, pinangakuan na bibilihan ng ganyan. Ako po hindi. Nagla-live ako kasi naaaliw ako pag nakakabasa ako ng comment ng mga sulpot. Masayang-masaya ako na nakakabasa ako ng mga sulpot. Kaya nga sabi sa akin ng ibang mga CFD, Sanrio, nandiyan ka na naman, maingay na naman ng social media ng simbahan. Andiyan na naman ang mga sulpot, issue ka na naman. Tapos ang sabi ko, yan, issue na naman ako, makakarinig na naman kayo ng pangit tungkol sa akin. Anong sabi nila? Yan ang na-miss namin sa'yo. Yan ang na-miss namin sa'yo kasi nagkakaroon sila ng practice na paano bang sasabihin? Practice kung paano mag-a-analyze ng bawat sitwasyon. Na sa totoo naman din talaga, 'di ba, naging boring naman talaga yung social media kasi ang isang presentation kapag wala kang gusot, boring. Masyadong boring pag laging maayos. Masyadong boring kapag masyadong tahimik. Kasi ako, risk taker kasi ako. Mahilig akong pumunta sa mga lugar na delikado. Mahilig akong pumasok sa isang sitwasyon na alam kong delikado. Nag-e-enjoy ako sa ganon. Ayoko yung papasukan ko safe. Yung pag pinasukan ko to, papalakpakan ako ng mga tao. Ayoko nun. Mas gusto ko pag pinasok ko yung isang bagay, marami akong bashers. Mas gusto ko nga yung mas maraming galit sa akin kesa sa kakampi ko. Kasi mas lalo akong nagiging matapang kapag mag-isa akong lumalaban. Kaya pansin nyo, kahit na marami akong kaibigan, never ako nagtawag or nag-mention na Christian Ray Garcia, Beshi, inaaway ako neto. Lagi akong mag-isang humaharap kahit iyak-iyak na ako. Hindi ako kahit kailang humingi ng tulong sa kanila. Bakit? Kasi yun na nagpapatapang sa akin. Na tinitrain ko yung sarili kong lumaban mag-isa kahit isang dosena pa yan. Siguro yun yung dapat maging mindset ng bawat tao na matuto tayong kumilos at gumalaw ng mag-isa. Matuto tayo na lumaban mag-isa. Huwag kayong dedepende dahil may kakampi ka. Huwag kang dedepende sa sinasabi ng iba. Dapat ikaw dedepende ka sa sarili mo, maniwala ka sa sariling kakayahan mo, maniwala ka na kaya mo yan. Ang dami mo nang nilagpasan na mga trials and challenges. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba magdududa sa kakayahan mo, sa dami ng pinagdaanan mo, sa dami ng labang ipinanalo mo? Ngayon ka pa ba magdududa sa kakayahan mo? Kasi ganun ako hindi ko ugaling magsumbong. Kung ako binabati ko Sanrio, ganito ka, Sanrio, ganyan ka, kahit kailan hindi ko pinaglaban ang sarili ko dyan. May mga pagkakataon pa nga inaamin ko pa 'di ba? Kaya lalo silang galit na na to si Sanrio banal na aso, banal-banalan ka. Hoy, hindi ako banal-banalan hindi talaga ako banal, excuse me, 'di ba? Ganun pa ako sumagot. Talagang pinamumukha ko kasi ayoko na yung taon may nag-e-expect sa akin. Ayoko meron kayong inaasahan na kapag si Sanrio nandito banal yan. Ayoko. Kaya ako kahit na dumadating sa point na ako hinuhusgahan ng tao o nagpapakalat ng fake news tungkol sa akin o yung videos ko ini-edit ng sulpot, hindi sila ganon kadaling makapag-circulate para i-manipulate yung mga tao. Kasi kilala na ako ng tao Hindi ba? Nakita nyo ako kung paano ako mang-asar, nakita nyo ako kung paano ako magalit, nakita nyo kung paano ako magbigay ng opinyon sa iba't ibang mga pagkakataon na nakikita ko. Nakita nyo kung paano ako binash at nakita nyo kung paano rin ako lumalaban. Gawin nating natural. 'Di ba? Tandaan po ninyo, tao tayong lahat. Tao ka, tao ako. Meron tayong mga pangit na ugali. Siguro yun yung bagay na hindi kayang tanggapin ng ibang defender. Yung tanggapin na may pangit kang ugali. May mga tao kasi na pinagtatakpan yung pangit na ugali nila, kaya sila nahihirapan. May mga tao na nagtitiis, na kontrolin yung pangit nilang ugali, kahit gusto na nilang sumabog, kaya sila nagkakaroon ng anxiety, ng depression, yung iba nagsisuicide pa. Sa sobrang pigil, sa sobrang timpi. Ako kasi set your spirit free ng whisper, di ba? Kung ano yung nararamdaman ko, sasabihin ko. Kung ano yung nakikita ko, sasabihin ko.
tama man o mali yung opinion ko, sinasabi ko pa din. Kasi kapag ako may napupuna, may napapansin, hindi ko siya kayang kimkimin. Hindi ko siya kayang itago. Kailangan ko siyang mailabas kasi hindi ako makahinga. Lalo na kapag galit ako, hindi ako makahinga kapag hindi ko siya nasasabi dun sa taong galit ako. Kunyari, galit ako sa'yo, tapos nalaman ko ngayong araw na to, ang dami mong sinasabi sa akin. I try my best na mag-control, hindi ko lang talaga kaya. Hindi ako makahinga, hindi ako mapakali, para akong lalagnatin. Kaya, para ako mahimasmasan, para mawala yung bigat, sinasabi ko talaga, bahala ka kung magalit ka. Bahala ka kung ang tingin mo sa akin, masama ugali ko. Basta sasabihin ko to sa'yo kasi ayokong lokohin ka. Ayokong lokohin ka na umuusok na pala ako sa'yo, galit na ako, makikipagnitian pa ako sa'yo. Hindi ko yun kaya. Kaya marami akong tao sa buhay ko na dinilit ko talaga. Kapag alam ko at napansin ko na ang behavior ng taong ito ay magbibigay sa akin ng malaking problema, hindi ko na yan dinidikitan. Kasi pag alam mo na ang taong to, ang sisira sa'yo, pag alam mo yung taong to, wala ka namang mapapala, hindi ka naman mag-grow. Kapag alam mo na yung taong to, feeling mo hindi rin magtatagal ang friendship mo, tinutuldukan ko na yan. Na, ay, nakita ko yung behavior neto, meron tong red flag sa akin. Papakiramdaman ko yung sarili ko. Kapag ito ba kinaibigan ko, magiging maganda kaya yung epekto niya sa akin. Kapag ako nakapag-analyze at feeling ko na ang kakaibiganin kong ito ay hindi naman magbibigay para ako ay magkaroon ng growth o pag-unlad, cancel ka sa akin. Talagang hindi ko na yan lalapitan. Kasi, ang sa akin kasi, ang tunay na kaibigan, mahal ka kasi masama ang ugali mo. Yun ang sa akin Kasi 'di ba, yung sa iba lagi ko naririnig, thank you for being there, thank you for your support. Paano kung wala na yung support, so wala na yung thank you? Paano kung wala na yung for being there, so wala na yung friendship? Ako, kinakaibigan ko yung isang tao kapag minamahal yung pangit na ugali ko. Yun yung dapat nating maging mindset, no? Lalo na sa panahon ngayon na ang daming pa-victim. Kaya nga usually kawawa yung mga palaban Sa totoo lang, kapag palaban ka, kontrabida ka Pero hindi kahit kailan natin inalam bakit ba lumalaban to. Kasi ngayon, usually kapag malakas ka, lalo na sa dialogo, tas meron kang ka-argumento at alam nilang ikaw yung nananalo, ikaw yung pangit ang ugali. Kasi ang mentality ng Pilipinas, Mara Clara, 'di ba? Si Mara laging ape. Samantalang si Clara masama ugali. Syempre kahit naman sino, kung ako si Clara, magagalit ako kay Mara. Ako yung nag-iisang anak, 'di ba? For almost 18 years, ako yung nag-iisang anak, biglang may babaeng papasok at aagaw ng trono ko. Syempre kahit sino magagalit, na which is hindi tinignan ng tao yon. Na si Clara may point din naman, kasi kahit naman sino magagalit, 18 years kang inalagaan ng mga magulang mo, tapos may susulpot na na siya yung tunay na anak. Syempre pakiramdam ko, ampon ako. Kaya nagalit si Clara, 'di ba? Pero lahat ng tao galit kay Clara kasi nga maldita. Kahit din ako yung ginagawa ni Clara, kung may susulpot dito at sasabihin na siya ang tunay na anak, baka daspaning ko pa 'yan, 'di ba? Ganun yung sistema dito sa Pilipinas, na kapag api ka, ikaw yung tama. Kapag marami yung galit sa'yo, sasabihin masama ugali mo. 'Di ba? Tingnan nyo si Christ, sinusuka sa bayan ng Jerusalem, dinuduraan sa muka, nilalait. Ang dami niyang chismis. Kung babasahin yung history ni Christ, ang dami niyang chismis. Binubuli yan. Sino nagmukhang masama sa mata ng tao, sa mata ng mga Hudyo? 'Di ba si Christ? 'Di ba? Si Christ na hindi nagsasalita, si Christ na hindi lumalaban. Ang tanging ginagawa lang ni Christ is imulat yung tao sa katotohanan, sa realidad ng buhay. Pero ano nangyari? Pinaniwalaan ba si Christ? Hindi. 'Di ba?
si Christ nagmukhang kontrabida sa mata ng mga Hudyo dahil sa pangangaral patungkol sa Sabat, 'di ba? Isa 'yan kung bakit siya pinako sa krus eh. Alam ba natin ang dahilan bakit siya pinako sa krus? Dahil lang ba sa kasalanan natin? Hindi. Dahil si Christ marami siyang nilabag na batas sa panahon ng mga Hudyo. Sa panahon ng Judaism, nung si Christ ay nangangaral, ang dami niyang sinagasaan na mga batas ng Judaism. Kaya siya nagkaroon ng death penalty. Marami siyang binangga na mga tradisyon na dapat siyang baguhin. Kaya siya pinako sa krus. Pero tayo ang iniisip natin for para sa mga kasalanan natin, 'di ba? Tinubos ni Christ yung kasalanan natin, pero hindi lang 'yon. Christ crucified kasi ang dami niyang mga rules na sinira. So tong mga rules na to na naggustong baguhin ni Christ, yung lumang kautusan, kasi may mga lumang kautusan na binago niya, 'di ba, katulad ng baboy, ng dugo, 'di ba? Kung nakain na natin ngayon, yung mga hayop noon na hindi pwedeng kainin, si Christ, kainin niyo 'yan. Syempre kung ganoon ang sistema, kung paano nagtuturo si Christ, 'di ba? Kung ganoon ang sistema ni Christ, kung paano niya binabali yung pinaniniwalaan ng mas marami, ano yan si Christ nung nabubuhay pa? Chinismis yan. Hindi yan pinaniwalaan. Pero nagpatinag si Christ, hindi, lumaban yan. Akala nyo hindi lumalaban si Christ? Lumaban si Christ sa pamamagitan ng pagtuturo, hindi yan natatakot. Kaya nga 'di ba nung dadakpin siya, nung sabi ni Christ, hayaan mo sila. Ganon siya ganon siya katapang. 'Di ba? Na halos lumuhod sa kanya si Poncio Pilato na itakwil mo na, sabihin mo na kasi hindi ka Diyos. Ay, hindi! Hindi pa pwede, 'di ba? Kung sa millennial na pamamaraan, kahit na pwedeng pumabor sa kanya yung isang bagay, magsinungaling lang si Kristo, pumayag ba si Kristo? No. Hindi. Hindi yan totoo, no? Ako ang anak ng Diyos. Oh, anong ginawa kay Christ? Ang kulit mo ha, yung mong makinig ha, sinabi na nga eto, sabihin mo, lika rito, papako kita sa krus. Ganun lang yun eh. Minsan, ang pagiging palaban ng isang tao, hindi yan nangangahulugan na masama ang ugali mo. Nataon lang na yung pagiging tama mo at lakas ng loob ng isang taong lumalaban ay naging isa. Parang ako, yung lakas ng loob ko at yung katwiran na pinaniniwalaan kong tama, pag yan nag-isa, magiging palaban ka talaga. Pero hindi ibig sabihin na dahil lumalaban ka, masama na ugali mo. Yun yung way ng bawat tao kung paano nila proprotektahan ang sarili nila sa mga taong nanghuhusga, sa mga taong nanguusig. Kaya ako, sa personality ko, pinapakita ko na agad sa inyong lahat yung mga kapintasan ko para hindi na kayo magulat. 'Di ba? Kasi usually, ayoko kasi yung ayokong maranasan yung naranasan ng ibang CFD na sa sobrang pa-clean image, sa sobrang perfect ng image nila, ang nasasabi ng tao, ganyan pala yan. Ganito pala ugali niyan. At least ako, hindi na kayo masyashock. 'Di ba? Na, si Sanrio, alam mo ba, sama ng ugali niyan. Kabisa, alam na namin yan. 'Di ba? Kumbaga, kung alam mo naman yung kapintasan mo at alam mo naman kung saan ka pwedeng matisod, sabihin mo na kung nasan yung bato. O, eto yung bato, diyan ako natisod. Bakit ako natisod? Eto kasi yung ginawa ko. 'Di ba? Para at least kapag napunta ka ulit sa ganong sitwasyon at nakalimutan mong mag-ingat at nadapa ka doon, alam na ng mga tao na natisod ka na naman diyan, hindi nag-iingat si Sanrio. 'Di ba? Masarap mahalin ang taong laging totoo sa inyo. Masarap mahalin ang isang tao na nagiging natural mismo sa inyo. At yan siguro yung isa sa kung bakit sinasabi ng ibang mga Katoliko, Sanrio, iba ka sa mga CFD. Kasi ako, whether ako man ay naging CFD o hindi, ganito po talaga ako. Ang nabago lang sa akin, yung ibang mga ginagawa ko, katulad ng panlalalaki, pamemera ng lalaki, pagpunta ng mga gimikan para kumuha ng boylet, pagpunta ng bahay ng mga kaibigan ko, makipaglasingan doon para lang makakuha ng mga boys, para magpa-cute sa mga lalaki. Yun yung nawala sa akin. May mga old habits ako nung panahong wala ko sa simbahan
natuluyan ng nawala. Katulad ng noon, hindi naman ganito damit ko, lagi akong sexy magdamit. Talagang syempre, ang ang advantage ko talaga is pagdating lalo na't bakla ka, katawan. Mahirap kasi mag-maintain ng payat na katawan pag bakla ka. Syempre, ang physical attributes pa rin namin lalaki. So nandiyan dyan yung pwedeng lumaki yung likod, lumapad yung balikat. So yun lang, dun lang siguro ako naging maswerte. Wala akong ganon. Kumbaga na-maintain ko pa din yung ganda ng katawan ko. Kaya ang ginagawa ko noon, dahil kasama ko yung mga kaibigan kong bakla at mga babae, total binigyan ako ng Diyos ng magandang katawan, flaunt it, ipakita mo, maganda braso ni Sanrio, maganda legs ni Sanrio, short ako ng maikse, isang dangkal ako kung mag-short noon, tas ang sleeveless ko, talagang kapag ako lumakad, ayan na si Sanrio, wala na, talo na, yun yung nawala sa akin, at saka yung kapag may gusto ako, kailangan makuha ko, ganon ako noon. Siguro yon, yung mga habits ko, yun yung nawala. Pero yung ugali ko, eto pa din. Kung paano ako nakikipagbungangaan, nature ko to. Kasi, syempre, saan ba ako nagtrabaho? Sa beer house, let's say. Diba, sa beer house, masakit man sa tenga, pero yes, beer house girl ako. O dahil doon ako nagtrabaho, sanay akong makipagsulutan ng customer, sanay akong makipagdebate sa mga nakasama kong bakla, sanay akong makipagputakan, makipagtalakan, or sa madaling salita, askal yung bunganga ko, asal kalye ako. Kasi doon ako lumaki, hindi naman ako lumaki ng ginagabayan, hindi naman ako lumaki na may nagtuturo sa akin na bilang isang anak, Sanrio, ganito gawin mo, wala. Lumaki akong independent, mag-isa, binuhay ko yung sarili ko, hinanap ko kung saan paano ako kakain. Kaya yung utak ko, madiskarte talaga ako, hindi pwedeng hindi ako kikilos. Kaya ako, yung ugali kong yan, yun yung hindi nawala. Na hanggang ngayon, naipapakita ko pa din kasi may mga attitude tayo na gustuhin man nating baguhin pero hindi na natin talaga kaya. 'Di ba may mga pagkakataon sa buhay natin na merong isang sitwasyon na gusto mo mang alisan, hindi na talaga pwede. Kasi hindi na natin siya kaya. Kaya nga merong sinasabi na ipagpasa Diyos mo na lang. Marami akong mga attitude na iniiyakan, na sabi ko, Lord, ano ba to? Bakit pa kasi hindi mawala-wala sa ugali kong to? Hindi ko siya kayang alisin. Hindi ko siya kayang tanggalin. Na sa part ng buhay ko, na wala na akong choice. Ayun na ako kumbaga doon na ako na mold. Yun na yung kinamulatan ko. Yun na yung kinagisnan ko. At mahirap sa part ko bilang CFD, lalo na't bakla ako, na paniwalaan talaga ng maraming Katoliko, na paniwalaan talaga ng maraming tao. Bakit? Kasi based din sa mga sinasabi sa akin ng mga naging kaibigan ko, mahirap tanggapin ng mga kagaya namin na bakla. Kasi kapag dinideliverance, di ba, doon sa deliverance, kapag napoposes, usually, yung demon na nasa loob ng isang bakla, kapag kinakast out sila, last. Kalibugan. Yun yung humahawak sa pagkatao ng isang bakla. Kumbaga kapag nagka-cast out, nagdi-deliverance, may napoposes na bakla, usually talaga, sumisigaw yan, last. Ako kasi, dahil sa father side, ang nakuha kong dugo, father side, yung tatay ko kasi hindi mainit yung dugo. Ako at saka yung bunso kong kapatid, wala kaming hilig sa sex. Hindi kami mahilig talaga sa sex, to be honest. Kumbaga, hindi mainit ang dugo namin. Ang problema naman namin, na naman ako at ng kapatid kong bunso sa tatay ko, alcoholic. Lalo na ako dahil sa tagal kong nagtrabaho sa beer house at maraming taon ako na para kumita ng pera, lagi akong alak. Yan yung hirap ako na alisin, yung pag-inom. Buti na lang, yung nagkaroon ako ng foster parents, no, shout out kay Mami Cora Adams at kay Daddy Kevin Adams, unti-unti ko siyang nakokontrol. Kasi ang tagal kong lasengge, party goer ako. Dumating ako sa senaryo ng buhay ko, 2 taon.
2 years yun ha, araw-araw yun lasing ako. Wala yung absent. Walang absent yon, talagang laman ako ng inuman. Kasi nga dahil nga syempre sa itsura ko noon, tapos ang ganda ng katawan ko, syempre pambato ka eh. Kumbaga, ang gagawin namin is kasama ko yung mga kaibigan kong paminta, mga bisexual, edi magpapanggap sila na jowa-jowa ko. So uupo ako, di-display ako. Ngayon, syempre, dahil ako lang yung naiiba yung itsura, ako lang yung mahaba yung buhok, sila mga gwapong lalaki. Pero hindi lalaki ha, hindi street. So, panggap-panggap kami, yan, may magpapakilala. Hi ate, anong pangalan mo? Syempre ako naman, emote. Hi, kamusta kuya? Yan na. Hanggang sa dumami yung circle of friends ko, kaya dumating ako sa point na sa gitna ng bar, nahihimatay na ako. Talagang hinihimatay ako dahil nagkaroon na ako ng anemia. Muntik na akong mag-jump into leukemia. Kasi yung nanay ko, yan yung naging sakit. Lahat kami sa side naman ng mother side, yun naman na nakuha ko, low blood. Hindi ko namamalaya na naaapektuhan na pala yung dugo ko. So, nung ako ay nagpunta ng Cebu at nagkaroon ako ng foster parents, dun pa lang ako nagkaroon ng experience na alagaan. Ano yung feeling alagaan, sitahin, yung tipong, Sanrio, matulog ka na, anong oras na? Wag ka na mag-cellphone. First time ko makarinig ng mga ganon. Kaya nanibago ako talaga noon. Kaya yung nasa Cebu akong payat ko, ang haggard ko kasi hindi ko magawa yung gusto ko eh. Kasi ako usually kapag gaytong oras, yan naghahanap ako ng pagkakakitaan. Hindi katulad nung nagkaroon ako ng foster parents at nagpunta ako ng Cebu, inalagaan nila ako. So hindi ako sanay na inaalagaan. Hindi ako sanay ng hinahainan ng pagkain. Sanay ako kakain ako kung kailan ko gusto. Sanay ako na kikilos ako sa sarili kong kilos. Hindi ako sanay na may magmamalasakit sa akin. Kaya talagang ang payat-payat ko dun sa Cebu. Kaya tingnan nyo, tumaba na naman yung mukha ko, 'di ba? Kasi eto yung kinalakihan ko. Eto yung kinagistan kong lifestyle. Yung kumilos ako sa sarili kong mga paa. Gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Kaya nga, minsan yung mga kaibigan ko, visit na naman sa akin, Sanrio, na naman ba yung issue mo? Pero yung reaction nila, natatawa sila kasi kilala na nila ako eh. Syempre yung mga taong hindi ako kilala, sasabihin, papaniwala kayo dyan sa baklang yan. Pero syempre, yung mga talagang kakilala ako, Sanrio, na naman ba yung ginawa mo? Usually sinasabi ko nga sa kanila, huwag na kayong maingay, ano ba yan? Pakikilaman nyo pa yung trip ko eh, hayaan mo silang magalit. O ya, tignan mo, nakapost ka na naman, yung live mo, yung video mo, ganyan-ganyan. Usok na usok sila sa akin, ako naman tumatawa, kaya lalo silang naiinis sa akin sila naiinis na hindi ka na naawa sa sarili mo, punong-puno ka na ng issue, ng chismis, buti sana kung kilala ka ng mga tao. Ang sabi ko, ayun nga eh, kaya nga ako nahuhusgahan, kasi hindi nila ako kilala. Kaya nga ang dami nilang sinasabi sa akin hindi maganda kasi nga hindi nila ako kilala. Hindi naman sila magsasalita ng pangit sa akin kung kilala nila ako. Bakit ba sila nagsasalita ng hindi maganda sa akin? Kasi nga hindi nga ako kilala. Hindi nila ako kilala at hindi nila ako kaibigan. Kasi ang tunay na kaibigan, hindi ka sisirain sa maraming tao. Kung meron man napapansin silang hindi maganda sa iyo, kakausapin ka ng maayos. At kaya nilang tanggapin kung ano yung magiging sagot ko. Either maganda ba, nakatulong ba sa akin o hindi. Kasi ganun yun eh. Ayoko kasi yung feeling na meron kayong i-expect sa akin na kapag sinabing si Sanrio, ganito to. Ayokong maging katulad ng ibang CFD, hindi ako ganun. Gusto ko pag sinabing si Sanrio, eto na naman si Sanrio, bardagula na naman to. O, nandito na yung maldita. Gusto ko ganon. Ayoko yung kapag nandiyan ako, parang may dumaan anghel na, huwag kayo maingin, nandiyan si Sanrio. Kaya nga, sa totoo lang, yung nagpunta ako ng Cebu, dyan ako inis na inis din. Na chinat nila ako, pero nainis talaga ako sa kanila na, Sanrio, nakita kita sa sa Cebu. Gustong-gusto kitang lapitan, hindi kita nilapitan, nahiyang-hiya ako sa'yo. Sabi ko, Diyos ko, ba't di ka lumapit? Di ba? Sabi ko, artista ba ako? Naiilang ako sa'yo. Kahit yung isa doon sa, hindi na ako magme-mention ng pangalan na, visit din ako doon, kachat ko nung isang araw. Nagpunta ako ng
PPP office. Punto por punto office. Nag-aano kami, nag-aasaran kami. Tawagan namin, "Hi, mahal." Pero ano siya, matanda na. Kumbaga nag-ookrayan kami kasi alam nyo naman ng bunganga ko, 'di ba? Parang mapang-Alaska din ako. "Ay, Kuya Pogi mo, mahilig akong gumanyan." Tinawag ko, "Mahal, good morning, mahal." Tapos nag-open siya sa akin na, "Sanrio, nakita kita sa PPP office." Sabi ko, "Sino ka doon?" Sabi ko sa kanya, kasi nakita ko lang doon si Kuya Jando. Nagtatago ako doon sa loob, tinititigan lang kita. Sabi ko, "Bakit?" "Nahihiya akong lapitan ka." Alam mo, inis na inis talaga ako. Yan yung ayoko eh. Tao lang ako, tao din kayo. Pare-pareho lang tayo ng kinakain. At lahat naman tayo gusto nating magkaroon ng growth. Lahat tayo gusto rin naman nating magkaroon ng achievements. Sa iba't ibang paraan nga lang. Yung mga achievements natin, di ba? Kung ako, sa pangangaral, yung iba naman sa trabaho, di ba? Yung iba naman, pagdating sa pag-aaral, mga valedictorian, salutatorian, iba-iba tayo ng mga achievements. Pero, ayoko sa lahat, yung nararamdaman ng tao pagdating sa akin, yung nahihiya kasi ako si Sanrio. Kaya nga isa rin yan sa dahilan kung bakit pinipilit kong maging komportable kayo sa akin. Isa yan sa dahilan kung bakit pinipilit ko na maging normal lang ang tingin nyo sa akin kasi ayoko ng ganyang pakiramdam. Yung katulad nung from Dumaguete, papunta kami ng Bohol, merong isang staff doon sa terminal ng parang super ferry atay, super cat yun, na nakatayo. Tapos, ayoko yung feeling na para kitang kilala, yun na yung naiilang sa akin. Kasi ano bang dapat nyong ikailang? Ano ba yung dapat nyong ikahiya? Kaya nga ako, ini-immune ko kayong lahat sa mga bashers ko, ini-immune ko kayong lahat sa mga pangit na image ko, para at least pag nakita nyo ko, wala kayong feeling na nakakahiya. Walang feeling na nakakailang. At dyan ako nagagalit. Dyan ako inis na inis. Sa totoo lang, yung nakita ko din yung Team Maria ng punto por punto, nandoon sila, kompleto sila eh. Ayun yung time na magkakaroon ng public preaching si Father Darwin. Kaya lang, sad to say, hindi ko na siya nahintay kasi pupunta kami ng Chocolate Hills that time. So, nag-public preaching si Father Darwin. After noon, nung umuwi kami, tapos na. So, yung iba doon, yung alam mo yung, kunyari, picture-picture, yung parang nakadistansya sa akin na, "Dito ka nga, parang, hello, para kayong dito kayo sa tabi ko, picture-picture tayo." Na which is, yan yung naging approach ko nung nagpunta ako sa National Convention dun sa Rizal, 'di ba? Nagpunta ako ng NATCO na inisip ng ibang Katoliko, bida-bida ko, inisip ng ibang Katoliko is feeling close ako. Hindi po. Kasi gusto kong ilapit yung sarili ko sa mga lehitimong CFD na may org. Na gusto kong ipakilala sa kanila, ako po si Sanrio. Ito po yung personality ko. Ito po yung tunay na ako. Ito yung ugali ko. At sa pagsasama namin doon sa National Convention na yon, natutuwa naman ako, at least dumating na rin sa point na sila na yung nag-a-approach sa akin na, "Sanrio, picture tayo. Sanrio, magbi-video ako, dapat nandito ka to, sabihin mo." Kasi gusto kong maging komportable lahat ng tao sa akin. Ayoko nung cherry picking na nagiging komportable ka kasi nakikita mo lang yung gusto mo sa kanya. Ayoko nang gano'n, yung komportable ako sa taong to kasi naririnig ko sa kanya puro magaganda. Nakikita ko sa kanya lahat maayos. Ginagawa niya lahat ng gusto ko. Ayoko nun. Gusto ko maging komportable sa akin yung tao sa maganda man o hindi magandang Sanrio. Gusto ko yung mga tao sa akin, dumating man ako sa point na nagtatagumpay ako, dumating man din ako sa point na bumabagsak ako o nagigiba ako, gusto ko na iintindihan ako ng tao. Kaya nga ako, talagang nilalantad ko lahat ng kapintasan ko. Hindi ko yan kinakahiya, pero hindi ko naman siya pinagmamalaki. Syempre, hindi pa rin naman dapat natin pinagmamalaki yung mga nagiging pagkakamali natin, pero hindi ko siya tinatago kasi. Kasi just in case, dumating ulit yung ganong senaryo, alam nyo na yung gagawin. Alam nyo na, may intindihan nyo na ako na ayan si Sanrio. Kaya ako, wala akong mental health issue, yung mga anxiety, mga depression, wala kasi
bakit ko siya titiisin? Bakit kinakailangan kong ipakita lagi yung magaganda sa mga tao? Para, alam mo yon, yung para kang artista, para akong si Madonna, na kapag lumabas ako, pag nasa spotlight ako, kailangan ang makita nyo sa akin perfect. Hindi ako ganun eh. Gusto kong makita sa akin ng tao, sa totoo lang, yung pinakapangit na ugali ko. Kasi dun mo makikita kung kaya ka ba nilang tanggapin. Dun mo makikita yung mga taong totoo sa'yo. At magiging komportable ka sa pagsasalita, magiging komportable ka kung paano mo maipapaliwanag yung gusto mong sabihin kapag komportable ka sa sarili mo. Kaya nga 'di ba sinasabi ng ibang mga CFD, Sanrio, yan ang ginusto ko sa iyo, ang linaw mo magsalita, ang dali mong maintindihan. Bakit? Kasi komportable ako sa sarili ko. Para maging maayos, para maging magaling na CFD ka, para maging matapang na CFD ka, unang-una mong kaibiganin sarili mo. Unang-una dapat maging komportable ka muna sa pagiging ikaw. Kapag nagawa mo yon, magiging madali na lang sa'yo ang lahat. Kaya nga nung kami ni Beshi Christian Ray, nung nagpunta ako ng Dumaguete, alam ni Beshi Christian Ray Garcia yan, shout out sa'yo. Hindi ko po alam na yung nagpunta ako dun sa radio station na yon, yung K5 News, is protestant. Kasi na ang usapan is magpa-public preaching lang. Yun ang usapan, kasi sabi ko pa nga kay Beshi Christian Ray, huy, kantahin mo yung gusto ko nang bumitaw. Tawa kami ng tawa, dalawa. Biglang may tricycle. Etong shoutout kay Kuya Jun Santillan. May tricycle. Sabi niya, Sanrio, sakay. Ha? Nagulat ako. Sabi ko, saan tayo pupunta? Ang alam ko, public preaching. So, magsasalita lang ako doon in public. Kakarating lang namin noon from Cebu to Dumaguete. Di pagod pa ako noon. Ngayon, may ang usapan, public preaching. So, yung pagpunta namin ni Christian Ray doon sa park, doon sa Dumaguete, hindi ko lang kung Dumaguete ba tawag doon. Dumating si Kuya Jun Santillan, CFD yan, magaling na CFD. Sanrio, sakay! Sabi ko, teka, saan tayo pupunta? Antok na ako. Di sakay ako ng tricycle. Kami ni Christian Ray. Tapos, dahil nagbibisayaan sila ang pagkakaintindi ko, meron kaming pakikinggan o panonoorin na dun sa radyo. Makinig, parang ang dating sa akin, makinig ka Sanrio. May mga taong nandoon na pinag-uusapan yung faith. Di pagdating namin doon, meron akong picture nakapikit na ako, antok na talaga ako. Hindi ako interesado kasi syempre Bisaya yung salita. Syempre kahit sino maboboring, 'di ba? Yung mapunta ka sa isang lugar na hindi mo naiintindihan yung sinasabi, aantukin ka. Ayun sa Pantawan People's Park of Dumaguete. Yon, doon kami nagpunta. So yung nasa radio station na kami, timing naman na umiidlip ako noon Nagulat ako, bigla akong pinatayo ni Kuya Jun Santillan. Akala ko mga Katoliko lahat, kasi nga Bisaya nandoon yung mga CFD Nandoon sabi ko, ay, mga Katoliko, ganyan. Sanrio, upo! Di mo po ako, kaya yung doon, nakita nyo, hindi ako gumagalaw, kasi yung pinakaharap noon, TV. So, naiilang ako. So, habang nagsasalita ka, makikita mo yung mukha mo doon sa TV. Sabi ko, nung meron. Alam nyo po ba, alam yan ni Christian Ray Garcia, wala akong aral noon. Hindi pa ako natutulog. Talagang antok na antok ako. Sabi ko, napadasal ako ng wala sa oras. Diyos ko, ano ba tong pinapasok ko? Sabi ko, ano bang gagawin ko? Nandoon yung magulang ko Tapos nandoon yung mga CFD. Syempre, nakatingin sa amin On the spot yung tanungan na yun. Hindi lang siya ambush kasi hindi ko alam yung topic. Hindi ko alam yung topic at hindi ko alam na masasalang pala ako doon. So, on the spot yun. Nagdasal talaga ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng tulungan mo ko. Hindi ako pwedeng mapahiya. So, nung after nun, syempre nakakahiya yung itsura ko Syempre, bakla ako. Kahit pa paano, kinoconsiderate ko pa rin yung pwedeng sabihin ng ibang tao pagdating sa akin, lalo na public preaching yan. So, after nung event dun sa radio program, nagpunta na kami doon sa sinasabi nga ni Beshi Christian Ray, doon sa Pantawan People's Park. Doon sa Dumaguete, nandun na kami.
public preaching. Eh di kumanta to si Christian Ray Garcia. Sabi ko, Beshi, kumanta ka na, gandahan mo ha. Dapat nga madami yun eh. Kaya lang kasi, hindi maganda yung speaker. Ngayon, ine-expect ko, tong si Christian Ray Garcia during that time, kasi antok na talaga ako noon, ay ibibigay dun sa, sa talagang nag-MC yung mic. Tong Christian Ray Garcia na to, alam nyo ba, natulala ako. Ako yung unang tinawag. Ako yung tinawag talaga. Oh, nandito po, taga Manila, kung ano pinagsasabi, ang hiya ako. Yung feeling na nanginig yung lahat ng laman ko kasi syempre, nakakahiya eh. Nandoon pa rin ako sa part na nahihiya ako kasi yung gender orientation ko, di ba? Kumbaga, sa history ng Dumaguete, parang feeling ko, ako yata yung unang-unang doon, na bakla na nagsalita talaga. Di, tumayo ako. Alam nyo po ba yung pakiramdam na habang nagsasalita kayong mga naglalakad na tao naghihintuan, na kailangan mong lumunok na lang ng lumunok, na bahala na. Kaya nung sabi ko, nung tinawag na ako nun ni Beshi Christian Ray, alam ko sa sarili ko may matutuwa. Inexpect ko na yon. May matutuwa, merong hindi matutuwa, may masasabi. Kaya nung paghawak ko ng mic, ang sabi ko sa sarili ko, ako to si Sanrio. Gagawin ko at ipapakita ko kung sino ako bilang isang defender. Sabi ko, Lord, pinapaubaya ko na sa'yo yung mangyayari ngayong gabi. Kaya, nagkaroon kami ng problema. Alam ni Christian Garcia yan. Actually, mainit-init pa yung ulo ko nun. So, kaya nung paghawak ko nung mic, yon dire-diretso na yung pagsasalita ko na doon ko naranasan na ang sarap maging totoo. Ang sarap magsalita sa paraan na gusto mo. Yan. Ang sarap kumilos, ang sarap maglakad, ang sarap magsalita sa paraang ikaw. Kaya, sa'yo, Beshi Christian Ray Garcia, na dumadanas ngayon ng anxiety at depression, sana may natutunan ka sa sinasabi ko sa'yo na huwag mong iisipin kung ano yung magiging tingin ng tao sa'yo. Huwag mong pilitin na baguhin ang pag-uugali ng ibang tao. Lagi kang magko-concentrate sa sarili mo. Tignan mo yung mga bagay saan ka mahina. Tignan mo yung mga bagay kung ano pa yung dapat mong i-improve. Hindi natin kontrolado ang mundo, hindi natin kontrolado ang panahon, ang lahat ng bagay, ang mga sasabihin ng ibang tao sa atin, hindi natin yan kontrolado. Kaya, imbis na mag-focus ka sa kanila kung ano yung magiging tingin sa'yo, mag-focus ka na lang sa sarili mo kung ano ba ang tingin mo sa sarili mo. Kasi ako ganyan ako eh. Ano ba yung tingin ko sa sarili ko? Hindi ko na iniintindi kung ano ang magiging tingin sa akin ng ibang tao. It's either si Sanrio, masama ugali, pangit ang ugali, anak ni Lucifer, di ba? Okay lang yon. At least, di ba, sa kanila galing. Pero ako kasi, mahalaga sa akin yung tingin ko. Kung ano yung tingin ko sa sarili ko, yun ang pinaninindigan ko. Kapag alam ko naman sa sarili kong wala akong ginagawang masama at mali, at alam ko naman kung ano yung totoo, wala akong kailangang ipaliwanag sa mga tao. Nasa mga tao na lang yon, either maniniwala o hindi. Nasa mga tao na yon, either mananatili sa tabi mo o iiwang ka. Kahit igapos at ikadena ko ang lahat ng tao sa Pilipinas, kung iiwan ka, iiwang ka. Kaya ako, mahalaga sa akin kung paano ko tinitignan yung buhay. Mahalaga sa akin din kung paano ko tinitignan yung sarili ko. Kaya, para kahit papaano ay maiwasan natin yung mag-overthink ka, mag-self-pity, o sisihin mo yung sarili mo kasi eto sabi ng maraming tao sa inyo. Lagi mong i-analyze yung sarili mo, masamang tao ka ba? Totoo ba yung sinasabi sa'yo? Ganon ka ba talaga? Naniniwala ka ba sa sinasabi nila kaysa sa tingin mo sa sarili mo? Kasi ako yun yung mga tinatanong ko na grabe naman to, inedit yung videos ko. Ang usually, sasabihin nila, nakakatakot makapapanood ng maraming tao yung magiging tingin sa image ko, papangit ang image ko. Ako hindi. Ang pangit ng image ko sa maraming tao, sa mga hindi ako kilala, ang pangit ng image ko, but it's okay. Why? Kasi mahalaga, hindi pangit ang tingin ko sa sarili ko. Mahalaga, alam ko kung ano yung totoo. Ayun yung
opinion nila, hindi ko yun hawak. Hindi ko yun kontrolado. Yun yung tingin nila sa akin, hindi ko yun hawak, hindi ko yun kontrolado. Kasi ang lagi kong pinangahawakan, yung sarili ko. Ano ba yung tingin ko sa sarili ko? Totoo ba yung ginagawa nila sa akin? May ano yung point ko na tama pa ba yung ginagawa ko? May direction pa ba? Yun ang mga mahalaga. Huwag kayong magpadurog sa opinyon ng ibang tao. As long as kilala mo sarili mo, at as long as alam mo naman na wala kang ginagawang mali, wala kang tinatapakang tao, hindi ka nagiging masama sa mga kapitbahay mo, as long as nagiging mabuti ka sa lahat ng nakakakilala sa iyo ng personal, wala kang dapat ipaliwanag sa kanila. Wala kang dapat ipatunayan at hindi mo kailangang magbigay ng opinion sa kanila. Yan ang paniniwala nila, hayaan mo silang maniwala doon. Basta't magpatuloy ka sa ginagawa mo, paunlarin mo ng paunlarin yung sarili mo, gumawa ka pa ng maraming achievements. At sa sobrang busy nilang kakachismis sa'yo, sa sobrang busy nila nasiraan ka, hindi nila namamalayan na sa tugatog ka na ng tagumpay. Make yourself busy to yourself. Make yourself busy to improve. Make yourself busy to do whatever you wanted to do. Let them destroy you. Let them do whatever they want to do sa'yo. Kahit ano pang gawin nilang paninira sa'yo, magpatuloy ka lang, beshi. Hindi ang mga pipitsuging bashers at pipitsuging marites ang magpapatigil sa'yo. Kaya kahit na dumarating sa point na nasasaktan ka, huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ganon din ako kasi may pakiramdam ako. Pag dumarating sa point na nagsiself-pity ka, nagkakaroon ka ng anxiety, nag-overthink ka, na feeling mo ang sama-sama ng ugali mo, kasalanan mo to, don't worry, nararamdaman ko din yan kasi tao ako. Pero ganun pa man, dapat titigil ka at magpapahinga sandali at iisipin mo, masama ba talaga akong tao? Tama ba tong mga sinasabi nilang paninira sa akin? Lagi mo rin tatanungin yung sarili mo at pag-aralan din natin na pagtanggol ang ating mga sarili. Minsan, ang tao gagawa ng isang eksena para bumagsak lang yung kanilang kapwa. Why? Kasi yung meron dun sa kapwa nila ay yun yung bagay na kahit kailan hindi nila makukuha sa'yo. Kaya kapag may naninira, may gumagawa ng issue sa'yo na ganito ka, ganyan ka, titigan mo lang. 'Di ba? At sabihin mo na lang sa kanya, napakaswerte ko, hindi kasi kita kaugali. Ipagpatuloy mo yung paninira mo sa akin. Kasi yan ang fuel ko kung bakit hanggang ngayon nagpapatuloy ako. Ang mga bashers natin, they are our biggest fan. Gamitin natin na instrument yung mga naninira sa atin na para ipatunayan sa kanila na mali ang sinasabi nyo. Always prove them wrong. Huwag nyong ibibigay ang gusto nila. Lagi kayong sasalungat. At higit sa lahat, wala sa dami ang tagumpay, kundi nasa tapang at lakas ng loob at haluan nyo pa yan ng determinasyon. Kung pursigido ka na makuha ang isang bagay, kahit 1,000 pa ang naninira sa'yo, hindi yan magtatagumpay. Dahil ang mga chismoso at mapanira, ang alam lang niyan hanapan ka ng ikabubutas mo. Pero ikaw, hayaan mo sila, basta't maging busy ka sa pagpapaunlad sa sarili mo. Maging busy kayo sa kung paano kayo magkakaroon pa ng maraming achievements. Katulad nyo at katulad ko, marami din akong mga bashers. Marami akong nagawang pagkakamali sa buhay. Hanggang ngayon, nagkakamali pa din ako. At hindi yan nakakahiya. Normal na magkamali ka araw-araw kasi tao ka. Normal na makagawa ka ng bagay na nakakahiya kasi tao ka. Normal na mapintasan ka, laitin ka, kainggitan ka kasi tao ka. Kaya kung ano man ang sasabihin nila sa'yo na mga kapintasan mo at kahinaan mo, okay lang yan. Kasi tao ka. Ang tanong, perpekto ba sila? 'Di ba? Kaya, if they throw you lemons,
make a lemonade. 'Di ba? Pag binabato ka ng lemons, make a lemon juice. That's it. Huwag tayong papayag na kontrolin tayo ng buhay, ay kontrolin ng tao ang mga buhay natin. Lagi tayong lalaban. Lumaban kayo sa mga taong mananakit sa inyo. Lumaban kayo sa mga taong minamaliit kayo at minamata kayo. Patunayan nyo sa kanila na mali sila at tama ka. Huwag na kayong papayag na mananahimik ulit. 2025 na next year, ganyan pa rin ba mindset natin? Hindi. Minsan, actually hindi minsan araw-araw dapat lagi tayong lumalaban. Huwag natin nahayaan na durugin na lang nila ang ating mga pagkatao. Wala silang karapatang gawin yun. At para mapatunayan ninyo na mali sila at tama kayo, magpatuloy kayo sa mga sinimulan nyo. Maging busy kayo sa mga achievements ninyo. Kaya huwag kayong matakot sa mga yan. Hindi sila nagpapakain sa inyo, hindi sila ang nagbibigay buhay sa inyo. At lalong-lalo na wala naman sila sa tabi mo kapag nag-iisa ka. Kaya wala silang papel sa buhay nyo. Kaya hindi sila dapat pinalalagpas. Ginigiba at nilalabanan yan sila. At lagi po tayong magpatuloy. Kahit gaano pa kahirap at kabigat na binibigay ng buhay sa atin, continue fighting para sa buhay mo, para sa pangarap mo, at para sa happiness mo. So yun lang, Christian Ray Garcia. I hope nag-enjoy ka sa chika-chika natin, no? Lumabas pa ako talaga, sa labas ako ng bahay para lang makakuha ng signal at makapag-effort para makapagbigay ng konting ideas sa'yo, lalo na't mabigat din yung pinagdaanan mo, no? Kay sa kalamsyeng ng INC, talagang nabulit na bash ka, parang balita ko, naiyak ka pa yata. So sana nakapagbigay ako sa iyo ng reminders na walang nakakatakot, walang nakakapanghina, at hindi mo kailangang manghina. Kasi alam ko, kagaya ko, matapang ka din. Hindi mo pa lang siguro na de-discover yung katapangan mo. Pero unti-unti, pinagpipray ko yan na sana malaman mo yung mga kalakasan mo. Huwag tayong tititig sa puro na lang mahina ka. Minsan alamin din natin kung saan tayo matapang. Alamin mo kung saan ka magaling, saan ka matapang, kung ano yung pwede mong gamitin laban sa mga humihila sa iyo pababa. Huwag na huwag kang magpapatapak. Nandyan man ako sa tabi mo o wala, tandaan mo, ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo, ikaw ang magkokontrol niyan. Huwag kang magpapakontrol sa sinasabi ng ibang tao. Labanan mo sila. Laban kung laban, fight, fight, fight. So yun lang po, maraming salamat mga kapanalig ko, no, at I hope na nag-enjoy kayo sa simpleng chikahan dahil ako'y maglalaba pa. Ang dami kong gagawin for today, no, at siningit-singit ko lang ito para makapagbigay ng advice kay Christian Ray Garcia, at para lang sabihin, Christian Ray Garcia, hayaan mo silang i-bash ka ng i-bash, hayaan mo silang siraan ka ng siraan, hayaan mo silang maging busy sa'yo, o ayaw mo nun, may nagiging busy sa'yo, o diba, ang ganda mo, yung mga tao busy sa'yo. Dapat matuwa ka. Pag sinisiraan ka, ngumiti ka palalo. Bakit? Busy ka sa akin. Diba? At least may taong busy sa'yo. Diba? At pangalawa, at least hindi mo sila kaugali. Hayaan mo silang manira. Hindi ka sisikat pag hindi ka sisiraan. Diba? Christian Ray Garcia, Beshi, hindi ka sisikat pag hindi ka sisiraan. So magpasira ka na magpasira para sumikat ka ng sumikat. Tignan mo si Sanrio, sikat na sikat sa paninira. Tignan mo si Sanrio, 'di ba? Sikat na sikat sa mga issue. Saan ba ako sumikat? Hindi naman ako sumikat dahil magaling ako Sumikat ako kasi ang dami kong kasiraan. Di ganun din gawin mo, 'di ba? Sinisiraan ka nila, di magpasira ka lalo. Pag walang maninira sa iyo, hindi ka sisikat. Kaya kung gusto mo talagang sumikat, maraming followers, maraming views, laitin nyo ako, gusto ko yan. Yon, ganun dapat. Para maging light na lang sa atin yung pagtanggap ng mga detractors. Maging magaan na lang sa atin yung pagtanggap ng mga bashers. Isipin na lang natin na kaya ka may bashers kasi sikat ka. Kung hindi ka sikat, wala kang bashers. Kaya ka may bashers kasi pinag-uusapan ka. Bakit ka pinag-uusapan? Kasi sikat ka. Kaya ka may bashers kasi naiinggit sila. Bakit sila naiinggit? Kasi nga, pinag-uusapan ka. Tandaan mo, ang mga bashers,
Kaya sumusulpot yan pag pinag-uusapan ka na. Kaya pag pinag-uusapan ka na, sabi mo, oh my God, Lord, sikat na ako. Artista na ako, Lord, thank you. Sana dumami pa sila. 'Di ba? Ganun dapat na, Lord, thank you, Lord, thank you. Ang daming naninira sa akin. Sikat na ako, Lord. It's a blessing. 'Di ba? Pero habang nasasaktan, habang umiiyak ka, kahit hindi mo na kaya, lagi mo lang sasabihin, Lord, my sufferings is my offering for the souls of the purgatory. Yan yung lagi kong dinadasal. Na, Lord, I offer you all of my sufferings to the souls in purgatory. At least, yung sufferings mo, may napuntahan pa, di ba? Kahit na nasasaktan ka, nalulungkot ka, nagagalit ka, o meron siyang napupuntahan sa mga kaluluwa pa, o. Kaya pag binabash ka, dalawang positive yan, dalawang magandang epekto niyan. Una, sumisikat ka. Siyempre, no, lahat nga ng mga sikat na artista may bashers eh, o. Tapos, pag hindi mo na kaya, galit na galit ka na, o nakagawa ka ng pangit dahil sa sobrang galit mo, o sabihin mo, Lord, my sufferings is my offering to you. My God, sikat na ako, di ba? O tulad ni Heaven and Saints, content ni ni Sakalamseng. Content ka nung huling live niya yata napanood ko, o di ba? Ganun 'yon kapag sikat na tayo. Nandiyan na yung mga naha-high blood, andiyan na yung maninira sa atin na ganito kayo, ganyan kayo. Ito si ganito, ito si ganyan. O, palakpakan mo, sabi, louder, lakasan mo pa, wasakin mo ko ng wasakin. Gusto ko yan. 'Di ba? At least na-promote kayo, na-advertise kayo, nako-commercial kayo, o ayaw nyo nun. Syempre sa mga chismosa dyan, no? Uy, alam nyo, si Heaven and Sins, itong ugali. O, sabi mo, thank you, pinapakilala mo ko sa mga tao, o, 'di ba? Maganda yung ganyan. Huwag natin silang tignan din as negative. Yang mga mapanira, yang mga bashers, yang mga walang ginawa, kundi tayo ay i-down ng i-down. Maganda yan kasi nagpapalakas ng loob. O lumalakas ang loob natin, tumatapang tayo, gumagamit tayo ng isip. Di ba na parang putragis tong mapanira to, ano bang gagawin ko dito? Gumagana yung utak mo, tumataas yung logic mo, nasasana yung puso mo na maging matigas. Kaya kapag ang sulpot, pinaglalait kayo, dead man na lang, sanay ka na eh. Sanay ka nang nasasaktan. Sa sobrang lagi kang nasasaktan, nagiging manhid ka. Kaya kahit anong sabi ng sulpot, natatawa ka na lang. Bakit? Hindi na tumatala. Bakit? Sanay ka na kasi. Hanggang sa darating ang isang araw, pag nakasanayan mo na lang yan, tatawanan mo na lang. Na parang, yan na yon, todo na yan, todo na. Saktan mo pa. Lakasan mo yung pananakit mo. Hanggang sa isang araw, makikita mo sila, lahat sila miserable, at ikaw, masaya sa buhay mo. No? Kaya, bardagulin niyang mga yan. Dapat hindi uso-uso yung humility. Ano humility? Nilalait yung simba mo, humility. Hindi. Labanan yan. Bardagulin nyo. Magpamura kayo. 'Di ba? Magpalait kayo. Labanan nyo kung nasaan ang sulpot, puntahan mo, gerahin mo, talakan mo. 'Di ba? Papayag kayo, pinoprotektahan nyo, winawasak. Ay, hindi sa akin pwede yan, oy. Hindi pwede, talagang, fight kung fight. Hindi pwedeng ganyan. 'Di ba? Kahit nasabihin na sa inyo na sa akin, laging sinasabi ng mga Katoliko na wala kang kababaang loob, dapat yung sa sulpot, ganito gawin mo. Ay, hindi, oy. Mahal ko yung simbahan ko, wala kang pakialam kung paano ko ipaglaban yan. Ayaw mo ng post ko, pumikit ka. Basta galit ako, ayoko ng ganyan. O, laban. Ganun lang yon. Bahala sila sasabihin nila sa atin, di ba? Kung ano yung sinasabi sa'yo, tawanan mo. O, talaga ba? Wala akong pake, hindi ako madrama. Hindi plastic ang pagiging humbleness na yan. Hindi ang kaplastikan. Nilulugar ang humility, nilulugar ang humbleness. Pero kung simbahan na ang pinag-uusapan at image na ng church natin, ay walang sa akin, humble, hindi, oy. 'Di ba? Ang kakapal ng mga mukha ninyong pagsalitaan ng simbahan namin, tapos humble. Anong humble? Nek nyo, hindi ako tanga, no? Hayaan ko kayo? Nalait-laitin ng simbahan? Hindi.
Kaya wag kayong susuko. Kahit nakaliwat kanan pa yan, asarin nyo lalo. 'Di ba? Na parang kapag maraming galit sa inyo, sabi nyo, "Uy, galit kayo?" Magalit ka pa. Kulang pa yan. Gusto mo ikalat mo, ipa-newspaper mo pa ako. Sabihin mo lahat, si Sanrio Bakla, Lasengga, Bungangera, Palengkera, bastos ang lahat. Idyaryo mo, ipaprint, ipakalat sa mga tao. Pabor. Pabor na pabor sa akin yan. I-commercialize nyo ako ng i-commercialize. Gustong gusto ko yan. You make my day complete. Diba? Kaya, wag tayong yung kapag may nakababasa kayong post ko, wag kayong high blood. Yung iba dyan, high blood na high blood. Minsan kasi nagtitrip talaga ako o naglalaro ako. Kunyari, ang boring ng araw, wala man lang nang babash sa akin. Minsan ganyan ako, walang nang babash sa akin. Magpo-post ako. Yung post ko, twist yan. Lagi yan, kaya mag-iingat kayo ha. Huwag kayo basta-basta react din sa post ko. Minsan nilalagyan ko talaga yan ng twist. Kumbaga, pinagkokontra ko yung nakikitang picture sa caption. Tapos malalaman na lang nila, ito pala istorya. Kasi tinuturuan ko din kayo na alamin muna yung nasa likod, bakit ganun yung post. Sabi ni Evan and Sis, bro, matutuloy ba debate nyo ni Sakalama? Yes, matutuloy siya. Actually, kausap na siya ng moderator. Mamayang gabi yun eh. Kausap na siya ng moderator ni Ate Nad, gumawa na ng GC. So yes, matutuloy yun. At magtatayong affirmative si Sakalam na patutunayan niya na hindi pwedeng mangaral ng bakla. Di ba napakababaw? Ang babaw-babaw nung pinaglalaban niya. Pero in fairness, kagabi nag-live siya, tas ako na naman yung topic niya. Na siya, kalmado. Parang hindi na siya ganun kagalit kasi ang sabi niya, gusto rin daw niyang maintindihan yung point nating mga CFD. Na which is maganda naman, di ba? Kahit paano nakatulong yung pagbubunga nga natin sa kanya na sinabi niya na gusto rin niyang at least, di ba? Gusto niyang malaman ang stand ng CFD. Oh. Nakatulong pa din, though na syempre, iglot pa siya. Bukod sa gusto niya topic, ano pa topic niyo bro? Lasing siya ng isang gawin. Hindi, ang topic namin, bakit hindi niya kami inaya ni Christian Ray Garcia sa inuman? Kami pa naman ni Christian Ray Garcia, diyan kami nagbanding bago ako umuwi. Pero hindi naman kami naglasingan. Kumbaga, ginamit lang namin yon para makapag-usap kami. Diba parang uminom kami, pero hindi kami nalasing ha. Uminom lang kami para makapag-usap. 'Di ba? Parang ganoon. Ginawa lang namin siyang chill, nag-chill lang. Ayun. Kaya nga sabi ko nga diyan kay sa Kalamseng, sa susunod naman yayain naman ako, pre. Pre, shot. Shot puno, pre. Pre, GSM Blue, pre. Ano na, pre? Christian Ray Garcia, shot puno. 'Di ba? Kumbaga, kahit na siya, lasing siya noon yung nagla-live, hindi ko siya kinondem do na, ay, ikaw lasing-lasing ka, live ka, hindi. Kasi lahat naman tayo nalalasing. Ako nga nalalasing din. Lagi nga akong kapag minsan pumapasok ako sa mga video call, nakainom pa ako eh. 'Di ba? Talagang okay lang 'yon na malasing, pero syempre kapag lasing ka talaga, diyan lumalabas yung totoo mong emosyon eh. Diyan ka nagiging totoo eh. Sa totoo lang kapag lasing ka. Kasi nandiyan yung yung magre-reminisce ka, yung lahat ng mga hinanakit mo talagang masasabi mo. 'Di ba? Na hindi mo alam yun pala yung galit mo. Kaya ako kapag nakaka-encounter ako ng lasing, tapos nag-open up sa akin, talagang ang tenga ko malaki. Malaking-malaki yung tenga ko dyan. Kaya kapag meron akong gustong malamang sikreto sa mga kaibigan ko, nilalasing ko yan. Hanggang sa maya-maya, umiiyak na. Sinasabi na yung totoo. Na talagang, bakit naman ganito? Bro, may iba naman naka-contact lens ka? Bakit ganda ng mata mo? Kumikis lang, twinkle, twinkle. Kasi kakanta ka daw ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Kantahan mo kay Evan and Saints, Twinkle, Twinkle, Little Star. So, ayun, Beshi. Next year, 2025 ng June, ako ay nasa Cebu. Ako ay attend ng National Convention ng Cebu. Sana makita ko na si Father Darwin doon, 'di ba? Kasi hindi naman yung gusto ng maraming Katoliko dito sa Luzon na magkaroon kami ng picture talaga ni Father Darwin in person. Sana nga magkita na kami.
Oo, tama ka, Christian Ray Garcia. Kasi ganun naman eh, di ba? Nagiging matapang naman talaga tayo pag nakainom. Kumbaga, lumalakas yung loob natin talaga pag nakainom. Totoo naman kasi yan. Kaya siguro nakapagsalita din siya ng ganon kasi nakainom siya. Kasi hindi rin natin alam eh kung bakit siya nakainom. Ako kasi, umiinom ako ng ala kapag nalulungkot ako o naboboard talaga ako. Kasi ano naman ang gagawin ko ng 24/7, di ba? Solo flight lang ang lola mo. Ano, baka makrung-krung naman ako. Kaya minsan, kapag boring na boring ako, minsan nagpupunta ako sa mga friends ko, shot-shot dito, shot-shot, ganyan. O kaya minsan solo flight ako. Pero mas gusto ko yung solo flight akong nag-iinom. Kaya lang dahil nga mahina ako uminom, nahahalata. Tsaka madali akong mahuli. Kasi hindi ako magaling. Yun, hindi ako magaling magsinungaling. Hindi, dyan ako laging pumapalpak. Hindi ako marunong magsinungaling. Madali akong nahahalata. Kasi kapag prangka ka, usually ang mga prangka, mahina yan sa kasinungalingan talaga. Pag mga prangka, oo. Kasi nasanay sila na lagi silang nagsasabi kung ano yung iniisip nila na totoo. So kapag nagsisinungaling sila, hirap. Kaya usually mga prangka, hirap yan magpigil ng dila. Talagang dediretso-diretso yung bunganga niyan. Siya kung nag-inuman siya, okay lang naman yun. Kung malakas ang loob niya that time na nagsasalita kay Christian Ray Garcia at kay Mami Cecilia, oo, kasi nakainom ka ng alak eh. Ako din eh. Kapag nakakainom ko ng alak, maldita kaya ako. Totoo yun, nagdadagdag kasi siya ng confidence sa sarili. Kaya nga 'di ba kapag sabi na wag tayong wag tayong magpakalaseng kasi nawawala yung senses natin. Pag sinabing senses, yan yung dumarating sa part, 'di ba, yung mga babae nagsasayaw sa gitna, nakahubad, o yung mga tao o yung laseng na lalaki nakahiga na sa kalye, 'di ba, hindi na alam yung ginagawa. Yon, kaya ayaw ng Diyos na naglalasing tayo kasi yun yung nawawala sa atin, senses. Nawawala tayo sa ulirat. Kaya yung iba nare-rape, 'di ba? Nakainom siya, bro, kasi na-stress siya sa'yo. Actually, siguro. Siguro nga. Baka na-stress. Kasi, sabi niya, dun sa live niya nung huli, mabigat daw yung sinabi ko sa live. Which is oo naman, mabigat naman talaga yung sinabi ko kay Sakalamseng. Kung ikaw si Sakalamseng, talagang masakit yun para sa'yo. Pero at least kahit papaano, kumalma na siya, 'di ba? Kahit papaano, humupa. Kasi yung, may dalawang bagay kasi yan pag nagla-live ka. Isang nakakagalit, isang masakit. Yun eh. Kapag nagsalita ka sa live, either masasaktan ka o magagalit ka. Depende yun sa approach kung paano mo pinapaliwanag yung isang sitwasyon. Sa akin kasi masakit. Masakit talaga ako magsalita. Isusumpa mo ko sa sakit. Siguro yun yung normal na tabas ng dila ko. Pag ako nagsalita talagang masakit. Hindi siya nakakagalit, nakakasumpa. No? Si Bro Sandia pag nakainom sumasayaw, di ba bro? Oo, hindi lang sumasayaw, Diyos ko. Alam yan ni Christian Ray Garcia. Kumakanta pa ako. Minsan pa nagbibideo, kumakanta akong video okay kahit piyok-piyok na ako eh. Kasi sa akin, ang ano ko kasi sa buhay, maiksi lang ang buhay eh. 'Di ba? Kumbaga pag kasilang mo, bibigyan ka ng Diyos, let's say 60 years. 60 years kang buhay. Ang swerte mo pa kumabot ka ng 60 years old, 'di ba? Kumbaga sa loob ng 60 years mula pagsilang, paano mo siya gagamitin? 'Di ba? 60 years ang lifespan natin. So, ang swerte na lang kung nag-70 ka pa. So, sa akin, ginagawa kong 60 talaga kasi bihira na yung nagsa-70 ngayon eh. Sa dami ba naman ng mga pinagkakain nating chemical, di ba? Sa 60 years na yon na binigay sa'yo ng Diyos, paano mo siya gagamitin? Paano mo siya i-enjoy? Di ba? Kumbaga sa akin, total lahat naman tayo mamamatay. Imposible naman tumatak ako sa buong Pilipinas, 'di ba? Na hindi ako makalimutan katulad nila Angel Locsin, malabo naman 'yon. Pero gusto kong gamitin yung buhay na meron ako sa pinakamasayang paraan. Yung wala akong panghihinayangan. Gusto ko lahat naranasan ko, lahat ng gusto kong gawin na gawa ko. Ayoko siyang kontrolin na uubusin ko yung buhay ko para lang mapasaya yung iba. Ayoko nun. Gusto ko, mapasaya ko yung sarili ko. Kasi hindi ko rin naman alam, di ba, pwedeng pag
pag uwi ko o pag uwi ko o sa mga pupuntahan ko, hindi ko alam kung buhay pa akong makakauwi, 'di ba? At least habang buhay ako, nagagawa ko yung gusto ko, ginawa ko yung gusto ko, nag-enjoy ako sa kung anong gusto kong gawin. So yun din yung gusto ko ring isabihin sa inyo na sa 60 years, uubusin mo ba yan sa sa pagdidikta ng ibang tao, 'di ba? Kumbaga, sa isang araw may 24 hours. Sa 24 hours na yon, ilang oras doon yung naging masaya ka? Uubusin ko ba yung 24 hours ko para lang isipin yung mga bashers na yan, 'di ba? Iisipin ko ba yung uubusin ko yung 24 hours ko para lang isipin yung sasabihin ng iba? Ano 'yan, 'di ba? Parang problemahin ko ba? Problemahin ko ba sila? Bakit ko naman sila problemahin? Hindi nga nila ako pinoproblema eh. 'Di ba? Tsaka hindi naman talaga sila problema. Huwag niyong problemahin ang hindi niyo naman problema. Pinoproblema niyo yung sasabihin ng ibang tao, hindi nga kayo pinoproblema ng mga yan, 'di ba? Ang gawin lang natin is gamitin natin yung bawat araw ng buhay natin kung saan ka magiging masaya, kung saan ka magiging komportable. As long as wala ka naman tinatapakang tao, wala kang utang, hindi ka baon sa utang, 'di ba? As long as hindi ka naman chismosa at hindi naman galit ang mga taong kapitbahay mo sa'yo, patuloy ka lang. Magpatuloy ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo yung buhay mo. Pag nagkamali ka, edi nagkamali, tao ka eh. 'Di ba? Pag nakagawa ka ng isang kahihiyan, edi kahihiyan. Anong gagawin ko? May babalik ko pa ba? 'Di ba? Ganun lang yun eh. O Sandrio, nakakahiya ka, ikaw nagpasok-pasok ka sa video ko, lasing ka na naman. O ano naman? Wala tayong magagawa, lasing ako eh. Ganun lang yun. Don't make things too complicated. Kapag sinabi ko nyari kay Christian Ray Garcia, uy Christian Ray Garcia, kumanta ka dun sa pangit ng boses mo. Ganun ba? Wala kasi sa mood yung boses ko. O move on. Kaya mo next time galingan ko. Learn how to ignore negative words. Pag-aralan natin kung paano natin sila i-ignore. Kahit na anong sabihin sa iyo na mali yung stand mo, mali yung mali yung stand mo, mali yung pinaglalaban mo, di mali, tatama ko na lang next time. O, di ba? Ganun lang. O, ikaw, Sanrio, ang pangit mong bakla ka, di pangit. O, di ikaw na yung maganda, di pangit. O, di ba? Wala namang problema doon, tanggap ko naman na pangit ako, tanggap ko naman na bakla ako, tanggap ko naman bobo ako, tanggap ko naman na malandi ako, na lasengga ako, di go. Pero hindi mauubos ang isang araw ko para intindihin yung mga opinion nyo sa akin. Ako ay magpapatuloy sa buhay ko at ako ang may karapatan kung saan ko siya gagamitin at kung paano ko siya gagamitin. My life is my life. As long as wala akong utang, as long as yung mga bills ko nababayaran ko naman, as long as mahal ako ng mga kaibigan ko, as long as meron akong mommy at daddy na sinusuportahan ako sa kabila ng mga kapintasan ko, ano pang kailangan kong problemahin? Hindi ko na problema kung pinoproblema nila ako. Basta ako, ang problema ko lang is paano ko i-enjoy ang isang maghapon. Kung ano man ang sabihin nila sa akin, sa pagkatao ko, whether ito ay nakakabuti o nakakasama, opinion nila yon. Hindi na natin yon kontrolado. Kung sabihan ka ng pangit ang ugali mo, masama ugali mo, sinungaling ka, ganito ka, ganyan ka, let it be. Hayaan nyo sila kasi opinion nila yun eh. Pero may sarili kang opinion. At yung opinion na yan ang sasabihin mo sa sarili mo. Ganon ka ba? Ganon ka ba talaga? O kung alam mo sa sarili mong hindi ka naman pala ganon, bakit ka magpapa-apekto? Di hayaan mo sila. 'Di ba? Like what I've said, alagaan natin ang mga bashers natin. Sila magpapasikat sa atin. Kaya pag may bashers ka, magpabash ka pa. Pag may galit sa'yo, galitin mo pa. Para isang araw, pag gumising ka, yung mga bashers na yan, hindi mo namamalayan, sila mismo ang nagpapasikat sa'yo. Sila mismo ang nagbibigay ng dahilan sa'yo para lalo kang magningning. 'Di ba? Do sa una, mahirap, masakit, mabigat, mahirap magkontrol, pero in the end, pag paulit-ulit yung nararanasan yan, masasanay din kayo. Katulad ko. 'Di ba? Na kahit na mura-murahin kayo diyan, matatawa ka na lang kasi manhid ka na. Bakit? Sanay ka na eh.
Kaya lang tayo nagre-react sa mga nang babasyatin. Hindi kasi tayo mo salin mo. At yan ang tanghalian mo at hapunan mo. Kaya, sa'yo, Beshi, no, hindi na ako nakapaglaba. Sa'yo, Beshi, no, na sana napaganda ko yung araw mo, di ba? Huwag ka nang magdrama-drama at umiyak-iyak at hindi siya nakaka-fresh. Tandaan mo ang ganda-ganda ng balat mo. At least Christian Ray Garcia, di ba? Sabihin mo na lang sa mga bashers mo, okay lang yan. At least maganda boses ko. Eh, yung boses mong tsaka-tsaka, o di ba? Huwag ka nang magalit. So, yun lang po, na nagbukas lang ako ng tubig dahil ako'y maglalaban na. And I hope nag-enjoy po kayo sa ating bonding moments. So, update ko kayo kung matutuloy po yung debate. Baka mamaya nag-chat na sila sa akin, hindi pa ako nakaka-reply dahil busy ako sa pakikipag-chismisan sa inyo. So, i-update ko po kayo kung matutuloy ang debate ko mamaya sa INC. Sana lumaban. Sa Kalamzeng, galingan mo. So, yun lang po. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Bye-bye!